Yeros, alam niyo ba kung anong prutas ito? Mali ang hula nyo. Hindi ito kaong. Ito ang bunga ng nipa o nipa palm fruit. Pero alam niyo ba kung paano at saan ito nakukuha? Sa dami nang naku-curious. Ang video na ito, umani lang naman ng 34 million views. Gawa ito ng vlogger na si Kusinerong Biyahero na taga Hilongos, Leyte. Dati siyang driver sa Mindanao, pero nang dahil sa pagiging vlogger, meron na siyang sariling sasakyan, bahay at lupa. Ano sa inyo, Bieros? Sa kanyang videos, ipinapakita niya ang simpleng pamumuhay sa probinsya at pagluluto sa kanilang bakuran. Bentang-benta naman ito sa kanyang 2.3 million followers sa Facebook. Pero ang hirit ng mga ito, Nice content. Pero sana magsalita ka. Sana marinig namin boses mo. Salita ka naman sa videos mo. ang kanila kasing online lodi, hindi nagsasalita sa kanyang vlogs. Maririnig kaya natin for the first time ang boses ni Kusinerong Biyahero? Hey, Sergio, welcome! Ako pala si Kusinerong Biyahero. Welcome sa Kubo ko. Sasalita ka pala? Hindi ko alam! Sige. Tara tayo. Biyahero Drew meets Kusinerong Biyahero. Kaya ngayong araw, literal na matitikman natin ang buhay probinsya. Una sa listahan, titikman natin ang nag-viral na Nipa Palm Fruit. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat, hindi naman talaga kinakain niya? Kinakain niya, sir. Masarap din, sir. Kasi ang alam ng mga tao, nipa, ginagawa lang bubong. Oo Pero nga. dito, kinakain yan. So, wala pa bang namamatay ka? Wala. Wala Masarap yan. Wala pa namamatay. Teka, parang una muna sa nagsimula kasi hindi to normal na ako hindi ko alam kasi hindi ko pa nasubukan to. Pero parang sa inyo parang normal na. Oo. Dito sa amin, ako lang Ikaw lang yung nakakagawa, nakakaluto rin. nakakaluto dito ng nipa. Saan mo natutunan? Sa mga magulang mo? Sa mga lolo o Sa magulang ko, sa noon pa. noon pa? Okay, so paano natin gagawin to, Ito, bro? umpisa natin biyak. Yeah. Tikman mo, masarap to. So, ito kung pagkaganyan, hindi na kailangan lutuin. Hindi na, pwede na kainin. Paano yan, bro? Dandahan lang, sir. Ay, parang lansones. Oh, yan. Parang lang sonis nga. Pero, Mas masarap pa sa buko. Hindi, baka kasi lason to eh. Oh, no. Hindi na. Masarap yan. Nakakatawa dahil Nakakalimutan mo na apelido mo. True. Pero sinabi ko lansones, pero sinabi mo mas masarap sa buko. Gets kita dahil yung consistent, mas malapit siya sa buko kaysa sa lansones. Opo. Yung lansones kasi parang may distinct na tamis. Ito parang, actually meron siyang pagka-lychee. Karaniwang ginagamit ang dahon ng Nipa Palm Fruit sa bubong ng bahay. At ang bunga naman, bukod sa nakakain ng hilaw, pwede rin daw gawing panghimagas. Kaya itinuturing ito na isa sa pinaka-importanting economic Philippine crop dahil sa maraming gamit ito. Teka, ito, kinakain lang po ito or Pwede din tamatamis. Sir, gagawa tayo ng nipa con yelo. okay, Subukan na. Ito na, umpisa na natin. ice mo na. Opo. Sige po. Yan. Uy. Okay lang. Ay, nahawa ka naman kasing ice. Yan. Uy. Ito yung ginagawa ko. Tikman mo na, sir. Ano? Sarap. Ano, nagustuhan mo ba, sir? Masarap. Hindi siya sobrang tamis. Tapos yung panghimagas mo na parang hindi ka masusuya dun sa tamis. Galing. Sa sarap ng Nipa con Yelo, muntik ko nang makalimutan ang totoong pangalan ni Kusinerong Biyahero. Mga Biyahero, siya si Arnel Celesio, 35 years old. Ang gusto ko pong pakita, ang buhay sa probinsya na hindi boring. Kung matyaga ka lang dito, mabubuhay ka. Marami kang magawang maluluto na mga gulay, o ano-anong mga pagkain. Dahil sa vlogging, nakatutulong na rin siya sa daang-daang tao sa kanilang barangay sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng groceries taon-taon. Ang hilig sa pagluluto, nagamit din niya para masungkit ang matamis na oo ng kanyang asawa. Yung asawa ko ang nagtulak sa akin na mag-vlog. Isa din siyang food vlogger na kahit mga followers ko hindi siya kilala. Ready na raw silang mag-hard launch. Ang asawa ni Kusinerong Biyahero, ang nasa likod ng page na Taste of Pinas na may 1.8 million followers. Siya si Irene Celesio. Nagkilala kami sa Maynila. Una, kinukunsabo ko yung caretaker. Dinadaan ko na muna sa paghatid-hatid ng ulam. Pero dumating yung time na ako na talaga ang nagdala. Kasi
gusto kong mangligaw sa kanya. First time naming pinakita sa mga tao na magkasama kayo together. Hindi nila alam na Ngayon kayo lang. ex-boyfriend, ex-girlfriend. Yes, first time po. Kasi separate po kami ng page. Yung sa akin po, more on, yung content ko is more on panegosyo recipes, Panegosyo. home cooked meals. Yung sa kanya naman po is counter-side cooking. Aba nga naman, basta food vlogger, sweet lover. Nagsimula yung ligawan namin dahil sa pagkain, kaya nadala din namin sa pagbablog namin. Sino sa tingin nyo ang mas magaling magluto? Ako. Bilis! Ang bilis ah! Ang bilis ah! Ikaw bilis agad. ah! Ikaw Kasi talaga. lagi nire-request ng mga bata eh. Pa, magluto ka ng ganito. Pa, Opo. magluto ka ng ganito. Hindi bago sa vlog ni Irene na Taste of Pinas ang recipe ng iba't ibang kakanin. Pero may natagpuan kaming suman na kasing laki ng braso at kayang bumusog ng 3 tao. Ito ang magsaysay. Pero hindi lang ang laki nito ang binibida, pati na rin ang pasabog nitong sorpresa. May iba't ibang palaman pa ito na mapagpipilian. Nariyan ang Mango Bud na may palamang mangga, Choco Bud na may chocolate, at Tres Marias na gawa sa 2 kulay na malagkit na bigas. Ang nasa likod ng pangmalakasang negosyong ito, ang 80 years old na si Nanay Natividad. Umpisa ako ng 35 years. Tapos hanggang ngayon, wala akong trabaho sa bahay. Yun ang anong trabaho ko, naisipan kong magawa ako para makatulong ako sa asawa ko. Dahil sa mga request ng kanyang customers, ang ordinaryong suman, ginawang extraordinary. Mas pinalaki at mas pinayami. Noon, walang-wala kami. Ngayon, awa ng Panginoon, nakagawa kami ng bahay, nakabili kami ng lupang maliit. Ang pagbibenta ng magsaysay, hindi nawala ng saysay dahil ang kinikita ni Nanay Natividad dito ang nagtaguyod sa kanyang 1 dosenang anak. Ang extraordinary suman, pasado kaya sa panlasa ng mga turista? It's sweet. At saka may feeling na chocolate. Ang sarap. At saka unique. Pagbalik ko sa Amerika, I'll bring this as a pasalubong. Kasi daming Pilipino naghanap ng kakanin. Masarap. Kasi mahilig kong matamis. At saka medyo malambot na may pagka-crunchy na malinamnam. Super lambot. At saka yung chocolate niya, tamang-tama lang yung tamis. Sarap talaga. Ang sinimulang negosyo na ipasa na rin sa mga anak ni Nanay Natividad. Partida, 45 years and counting na ang magsaysay ni Nanay. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Nakaisip ako ng ganyan para makatulong ako at saka hanggang na ngayon sa mga anak ko na matanda na ako, hindi na ako makatrabaho ng kahit ano. Mga anak ko na lang ang naggawa ngayon hanggang sa mga apo ko. Busog na sa gahiganting suman, kargado na para sa island hopping. Ang pupuntahan natin, grupo ng mga isla sa bayan ng Inupakan at Hindang. Ang balibalita, iniiwasan daw ito ng malalakas na bagyo at mapaminsalang ipo-ipo. Ang sikreto, protektado di umano ang mga isla ng mga santo. Binibisita ng mga biyahero ang 4 islas, hindi lang dahil sa puting buhangin at asul na kulay ng tubig, kundi dahil sa mga sorpresang naghihintay sa bawat isla. First up, Mahaba Island. Tinatawag itong mahaba dahil literal na pahaba ang hugis nito. Sa islang ito, kakaibang spa raw ang pwedeng maranasan. Pero ang masahista, hindi tao, kundi hipon. Ano pong ginagawa ng mga turista dito? Ilalagay yung paa mo sa tubig at parang tinatawag na shrimp spa. Shrimp spa? Oo, shrimp spa, yung tawag nila. Ba, nag-uso na talaga yung mga spa na yan, Oo. ha? Kasi parang ningangat-ngat nila yung dead skin, Dead skin. Sa paa. Nanguhuli po ba kayo ng nagbikol dito? Hindi po, kasi dito parang for sightseeing lang talaga. Unique siya, hindi mo makikita sa kahit sa ibang protected area o sa ibang lugar. Ng mga hipon na ginto. Ganito, kulay-pula. Siyempre medyo cloudy at hindi masyadong visible, no? Pero kahit na hindi ganun ka maaraw, marami sila gumagalaw, oh. Marami talaga, parang nagiging habitat na ito, bahay na.
Kilala ang red shrimp sa pagiging active scavenger. Ibig sabihin, kinakain nila ang mga nabubulok na halaman sa kanilang paligid. Pati na rin ang mga dry skin ng paa natin, biheros. Ngunit hindi lang shrimps pa ang sorpresa na hatid ng Mahaba Island. Kung siswertihin, meron din tayong kaibigang naghihintay para tayo salubungin. Next up, ang pinakamaliit sa apat na isla, ang Digyo. Galing ang pangalan sa salitang Bisaya na Digyot, na ang ibig sabihin ay maliit. Pero huwag ismulin ang isla na ito dahil kakaibang seafood treat ang matitikman dito. Peros, nakakita na ba kayo ng kulay purple na alimango? Pero hindi sila kikay ha. Ang tawag nila rito, alikway. Pahirapan daw ang panguhuli rito dahil may buwan lang kung kailan ito marami. Hindi ho ito ay AI or hindi ito ay computer background lamang. Andito tayo ngayon para tikman yung kanilang, I guess ito yung sorpresa ng isla kapag bibisita kayo dito. Ito tinatawag nila alikway. Kapag hindi pa naluluto, sila ay color purple. Ube crab! Pero pag luto na sila, pula na sila. As expected. So, luto na sila. Pero parang kakagraduate lang nila at meron silang titulo. Hindi ko alam kung kasama po ba yan. Parang meron yatang laman. Yung laman ng crab with coconut. So, binubuksan pa po ba ito? Ayun, bukas na po. So kumbaga parang sinastuff na po siya. Sinastuff na siya para siyang rellenong crab. Ginger. Lasang gata. Pero mas lalong umuusbong yung ginger, which is kailangan para matanggal yung lansa. I guess yun yung style nila dito. Nire-relleno nila or naglalagay sila ng different ingredients. Kasama na dyan yung gata, kasama na dyan yung ginger. Hinahalo nila sa loob. At hinahalo nila yung laman ng alimango doon sa mga different ingredients. Isa pang kakaibang food trip dito, ang sea cucumber, na kung tawagin nila ay bat. Nakapangingilabot kung titingnan. Pero talagang kinakain daw ito rito, mga biyero. Ito yung tawag nilang bat. Sea cucumber. Ito, parang ginawa nilang kinilaw. Kinilaw? Hindi nila inihaw. Kinilaw lang. Okay. Ayun, okay sa biyahe. Maganda kapag subok ka lang ng subok sa mga pwede mong kainin. At doon ka bubukas ang iyong isipan at mata sa mga kinakain ng mga lokal dito. Ano, nabitig ka sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!